Oh, ayan na, 'di ba? Saktong-sakto ito kasi syempre nakita naman natin na this week finally hinid na nila yung pressure from the public. No? Sabi, ang ICI daw ay ilalathala na o ipapublicize na yung proceedings. No? Konektado yan dito kasi makikita naman natin na pagka yung public ay involved. Yung ba yung kakareklamo? Oo, kakareklamo, kakarali mo. Ito ba yung participatory governance dapat? Di ba ganyan yan? Constructive engagement. Wala naman napapala, gaya ng ila-livestream na pala bigla yung... Pero when the public is involved, kitang-kita, no, pag nag-demand tayo na ilathala yan, hindi pwedeng takip-takip, makikita talaga natin na nagre-responde ang mga institusyon. Which is why I think, and ang ganda dito na segue, di ba? Secret? Oo, itong secret decision na ito, no? Itong secret decision na ito, na sobrang sikreto, even the ombudsman right now himself, hindi alam, no? Ano masasabi niyo dito? Ayan ang sinasabi ko. Kailan pa nagkaroon ng secret decision? Yun Kung meron nagkaso sa akin at napawalang sala ako, na-dismiss yung kaso na yun, hindi ba ipopost ko sa Facebook yun at i-share ko sa lahat ng followers ko? Lalo na kung public official ka. Exactly. Diba? Moment of vindication mo yan no? Ang isang tanong ko pa, sinabi mo, public official ka, hindi ba dapat karapatan ng publikong malaman ng mga ganitong bagay, lalo na pinapasweldo natin silang lahat? Well, yan yung sinasabi nating public interest case, no? Gusto ko lang yung sundan yung sinabi mo, Carlo, no? Kasi nakakapagtaka yung behavior ni Joel Villanueva talaga, no? Napakakapagtaka. Alin doon yung gumagano? Ang dami yung pumipihit. Hindi, yung behavior ba na lumabas yung moment of vindication mo, sinuyod lahat yung mga kanya mga press conference, lahat ng mga press releases niya, sinuyod ulit ng media. Wala. Hindi nabanggit itong secret decision na ito. Ang sinasabi nung iba is, meron daw na siya, sinabi niya na, dismiss na iyon, no? Acquitted na ako doon. That was pertaining to the criminal case. Pero yung administrative case na pinatawad siya ng perpetual absolute disqualification, walang nakakaalam yan. Kahit na isang reporter na araw-araw, meron kasi tinatawag na justice beat, di ba? Yes, may beat sila. And then araw-araw, may mga naka-assign na reporter dyan sa ombudsman. Walang nakaalam. Ang paano siya naging sikreto? Pero sabi nga, dagdag natin sa tanong na yan, ano bang, sabi nga ni dating Ombudsman Martires, hindi ko naman obligasyon na isa publiko yan obligasyon ka ba magpa-press ko na araw-araw sa lahat ng dinidesisyonan ko? So, karagdagang tanong doon sa tanong ni Carlo, no? Hindi ko responsibilidad yan, di ba? Pero ano nga ba ang mandato ng ombudsman? Well, ang sabi sa ang ombudsman kasi, ang mga naghahatol diyan, ang mga hinahatulan diyan at saka yung mga iniimbestigahan diyan, all related to public offices, no? Officers, no? Kasi ang ombudsman, yan tinatawag nating tanod bayan, supposedly ng taong bayan, no? So, ibig sabihin, napaka-importante na kung tanod bayan ka, nagre-report ka sa publiko. So, hindi naman nire-request dito kay Ombudsman Martires na araw-araw siya mag-press conference. Pero, pagdating dun sa mga pinaka-importanting kaso, dapat hindi yan sinisikreto. Bakit pinaka-importanteng kaso, yung dito kay Joel Villanueva? Matatandaan natin, sitting senator siya. Pangalawa, there was even an entire Senate discussion about this. Pangatlo, it's the most scandalous or issue at that point in time, which is yung PDAF scam, no? At PDAF scandal na involved di umano to si Joel Villanueva. In other words, considering the gravity of the situation and the issue, nararapat lamang na nag-report itong si Ombudsman Martires dito sa publiko, no? Huwag niyang gawing eksaherado na dapat araw-araw siya nagpe-press conference. Hindi naman nabing sinabing ikaw mismo. Actually, hindi ko naman gusto makita yung pagmumukha ni Ombudsman Martires, di ba? Ang gusto kong makita is ano yung mga desisyon. And it is reasonable for, let's say, for example, a spokesperson, a lawyer of the ombudsman, or to actually talk about it, or just have a press release. Hindi ko kailangan makita yung pagmumukha mo, Ombudsman Martires, para malaman ang mga ginagawa mo, no? You can issue a press release. Parang nag-gaslight pala yung sambayan ng Pilipino na hindi ko yan obligasyon, bakit yun hihingi sa akin? Which now begs another question, kung ito ay nilihim niya, ano pa ang mga nilihim niya? Ano to, parang every week may expose, may lihim pala. Sinasabi na panibagong nalalaman. Diba? Gusto ko lang, kasi kaya ako binubuksan tong cellphone ko, no? Kasi... Magka-text na kay Tatay Pagong, no? Kumusta si Tatay Pagong ulit? Gusto ko lang sabihin talaga, na hindi obligasyon ng ombudsman, Obligasyon ng ombudsman. Saan nasusulat yan? Anong aklat yan? Contrary to Justice Martires na hindi obligasyon ng ombudsman na ilathala itong mga desisyon niya, ang nakalagay sa Article 11, Section 30, providing for the powers, duties, and functions of the ombudsman. It states in paragraph 6, publicize matters covered by its investigation
where circumstances so warranted with due prudence, no? Ibig sabihin, dahil nga dito sa gravity nung kaso na ito, we're talking about a sitting senator in a chamber of only 24 people. Right. Napaka-importante na ilathala ito. So, obligasyon mo, Ombudsman Martires, na isa publiko yan. Huwag mo kaming i-gaslight na para bang kasalanan pa namin na hindi Sorry, hindi namin. ko alam, kasalanan nyo. Kasalanan pala namin. No, parang gaslighting ito eh. Kasalanan pa namin, nangihingi kami ng impormasyon at feeling namin, deserve namin yung impormasyon, no? Related kaya ito nakakatakot kasi, di ba, sabi ni Boying, susulatan niya ang Senado para i-enforce itong decision na Yes. ito. Pero afterwards, biglang nalaman niya, kinonfront daw siya ng desisyon sa opisina niya afterwards. At kahit siya nagulat, sitting ombudsman ito dating Secretary of Justice, kahit yung Secretary of Justice pala dati, hindi alam itong desisyon na ito, no? So nung na-confront daw siya doon, sabi, ay baka hindi ko nasulatan, no? Para sa akin lang, hindi dapat na wala na tayong kapangyarihan bilang publiko. Kasi kahit tayo niloko I think it was deliberate to sa decision ni Joel Villanueva, Hindi pwedeng niyang sabihin na, nakalimutan ko lang. Deliberate yung desisyon kung ilalathala mo to at hindi. At deliberate rin yan, no? Deliberate rin yung desisyon ni Ombudsman Martires. Alam mo, ang palusot ni Ombudsman Martires? Tatawagin ko itong palusot, kasi he is protecting the dignity. The dignity daw of these public officers. Ilalabas ko to. So sweet. I love it. Ayun ba ang trabaho niya? Tingin mo? I don't think so. Jowa ba siya? Guidance counselor ba ang ombudsman? Sa protection of the dignity of the people. Tandaan mo. Pero may mas mataas pa bang protection ng dignidad maging publicly vindicated? Kaya nga, di ba? Exactly. Pagdating mo sa dignidad ng tao, dahil sinasabi na vilify lang daw to si Joel Villanueva, hindi ba? Dapat lang na ang pinakamataas na restoration ng your dignity is to tell the people, I am innocent. This was no less than confirmed by the decision of the ombudsman itself. Pero para sa akin, dahil deliberate na tinago ito, no, dineprive ninyo ang taong bayan ng remedyo. You deprive the public of their political remedies and their legal remedies. At para sa akin, no, this was done with grave abuse of discretion. Kaya nga, balik ako doon sa nangyari kay Boying Remulla. Naalala nyo, pagdating ni Boying, sabi niya, ay may desisyon pala. Hindi kaya related ito doon sa mahigit halos 100 pala in-appoint ni Martires. In-appoint ni Martires nung last 2 months siya sa office, last 2.5 months siya sa office from May to July, halos 100. Ang napakatataas pa ng mga salary grade, Wait, sorry. no? Pag sinabi natin 1 to 2 months, papasok ba ito sa term na sinasabi parang midnight appointment maglalabas? Malinaw na midnight appointment ito na halos 100 ang dalawa yata dyan, salary grade 29. Mataas ang Ibig sabihin? Napakataas para yung USEC or ASEC, no? 4 or 6 dyan ay salary grade 28. Yung salary grade 27, 26, no? Halos mahigit 20. Lahat to mga direktor sa gobyerno, no, talagang pinunan niya ng mga last-minute appointments ito, no. So which leads us to ask, no, hindi kaya itong mga nilagay na ito ay sinasabotahe rin si Ombudsman Ombudsman Remulla. Kaya nga hiningi na ni Ombudsman Remulla na sila ay mag-submit ng courtesy resignation. Alam mo, ang napapansin ko yung mga ginawa nila, hindi na siya deliberate, it was very malicious. Oo. Klaro-klaro na parang parang may pagka-scorched earth, no? Oo. Sinunog mo na, paalis ka na nag-iwan ka pa ng ganyang dumi at kalat at gulo. Pasunog yung bahay, aalis ako. Ganon. Oo nga parang tinago, hindi lang pala SALN ang tinago nitong si Ombudsman Martires, no? Tinago din yung mga decisions from the public. Medyo medyo nakakainis yun talagang transparency suffered under this ombudsman, to si Ombudsman Martires. Siya ang naging pinakamalaking balakid para maging participant ang publiko sa ating democracy at sa ating justice system. Magtataka pa ba tayo kung bakit may trust issues sa mga raming mga tao? Sa sariling gobyerno natin, parang may trust issues na tayo. Paano pa kaya yung on a regular basis? Totoo, parang yun nga, maliban na sinabi nyo, dinesenfranchise tayo ng kakapatan nating malaman yung mga nagaganap sa bayan natin. Hindi lang talaga naniniwala ako. Naniniwala lang ako and I intend to look for remedies na hindi dapat powerless ang publiko, no? Hindi dapat powerless ang publiko kung tinago sa atin ito. At the moment of discovery, I think the public should have legal remedies. And that's what I'm telling Yan you. yung hindi natin nakuha dahil sinikreto na from 2019. 2019 pa pala. So may 6 na taon nang hindi 6 years. nakahanap ng ibang remedyo, ibang Exactly. kapamaraanan. Sa kaso ba nito, sino ba ang parang naghahabla
Well, ang naghahabla kasi dito is yung ombudsman mismo. Yung Okay. ombudsman, yung meron yung tinatawag na Field Investigative Office na ito mismo yung mga Siya yung gumawa ng nag-iimbestiga. kaso. At saka yung gumawa ng complaint, no? And then afterwards, sinabit niya doon sa mas nakakataas. Para ba itong HR? HR ng ombudsman. Tapos sinabit doon sa management, which is the ombudsman itself. Pero, again, tinago yung proseso na yan. No? Kahit nga si Ombudsman Conchita Carpio Morales, sabi niya, hindi raw nakarating sa, ang huli kong rinig, hindi nakarating ang MR na yan sa kanyang opisina kahit na siya pa mismo yun. No? Tsaka kung nag-MR talaga itong si Joel Villanueva noong mga oras na iyon, bakit lumabas 2019 pa? Inabot ng ilang taon pa bago. 3 taon Right, in a mere motion for reconsideration, kayang-kaya mo yan eh. Kayang-kaya mo yung desisyonan Ay. supposedly, no. Pero nakakagalit, no. Ang dami. Tandaan lang natin, gusto ko lang sabihin na bago tayo magtapos siguro sa ano to, pero pwede pa naman magsabihin mamaya, nakakapagod na yung corrupt. At itong si Joel Villanueva, hindi lang naman pala dito sa flood control, bagkus sa PDAF before, no, involved na, no. So medyo tapos the gall, no, the gall to at least preach pa, no? Preach pa. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga sa kasabihan, even the devil can quote the Bible. Oh. Exactly. And yun. Sabi nga nila, the devil works hard, but some other people work harder to be evil. So anyway, the gall, the severity, the audacity.